Bakit maraming mga magulang pinipilit pag-aralin sa mga mahal na school ang kanilang mga anak? Para maibarkada sa mga anak mayaman din. Para maisama doon at maisabay. Sabi, para may pagdating ng araw, magaganda mga connection mo. Marami bang mga magulang na nag-iisip, alin kayang paaralan ng pinaka-godly ang turo? Yung matuturoan ng anak ko ng godliness, ng tunay na karakter, at doon ko siya i-enroll. Meron bang ganun mga magulang na naghahanap ng ganyang bagay? Kaya marami mga naliligaw. Sa kagustuhan natin kumisa mag-social climb. Pinipilit nating abutin ang hindi natin kayang abutin. Pinipilit nating bumarkada sa hindi naman dapat nating binabarkada. Kaya kuminsan naliligaw tayo ng landas. Sa pag-glorify na lang sa mga artista, sa mga sikat, sa mga athletes. Well, these things are not evil by themselves. Pero mamimili naman tayo ng hahangaan. Mamimili tayo ng titingnan, ng susundan, at ng gagayahin. Wise people will strive to be near and to be with and to be on the side of the righteous. Yun ang mga tunay na wise. Kaya hindi lagi kang naa-attract doon sa pinaka-attractive. Kumisan parang gamu-gamu kang lumalapit lang sa apoy, nasusunog ka lang pag masyado ka nang napadikit. 1 Peter 3:12, For the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. So it is important to look for righteous people. Kayo po ba, masasabi nyo, na meron kayong kaibigan, meron kayong taong malapit sa inyo, na masasabi nyong matuwid. At siya ang gusto nating lapitan, kausapin, maka-impluwensya sa atin. Yan ang napakahalaga. Pag yung mga anak natin may kasakasamang mga eskwela sa bahay, ka-eskwela nila o may pupuntahan sila mga kaibigan, ano bang gustong-gusto natin na ang mga sikat, ang mga magulang, ang mga kaibigan ng ating mga anak? O sinasabi natin, ano ba magulang yan? Baka Diyos ba sila? Righteous ba? Without being self-righteous, we can search for people who are righteous. Because through them, the Lord can work in us. Sikapin natin, mga kapatid, na meron tayong righteous people in our circle of friends, in our social circle. And honor them. At tayo man, sikapin din natin, for the sake of those who are with us, we should strive to be righteous. Mga ama, for the sake of your children, for them to be blessed by the Lord, even after you have gone, be righteous. Yun ang magandang pamana sa mga anak, a life of righteousness. Mga magulang, ganun ba tayo sa ating mga anak? And of course, the best is to strive to go near the righteous one. Kung gusto nating lumapit doon sa righteous people, lalo na sa the righteous one, the Lord Himself. Proverbs 21:12, the righteous one takes note of the house of the wicked and brings the wicked to ruin. Ano po mga wickedness ang ginagawa natin na actually ginagawa natin for the sake of our loved ones? Tigilan natin yan because the Word of God tells us very clearly that that is not the way to do good to our loved ones. Doing bad to do good to our loved ones is not the way. That God's way, done for our loved ones, is the way that will last.